Kamusta mga boss idol, mga OFW natin dyan? Saan ka mang panig ng mundo ngayon, mag-iingat po kayo palagi. At bagong video panonoorin po natin mula kay Tara Biyahe Tayo. Ito po yung reuse content. So kung kayo po gumagawa ng or gustong gumawa ng pagbablog at ang ano ni YouTube channel po kasi meron silang mga policy na bago ka ma-monetize kailangan meron kang 1,000 subscribers at meron kang 4,000 na hours, yung viewers hours, yung pagkakapanood nila ng ganong oras. So, dapat doon hindi ka rin copyright. And then, yung tinatawag na copyright, yun po yung minsan merong naririnig na mga tugtog na nakaka-copyright yung inyong videos, hindi po yun na-allowed, no? So, kung doon maraming nag-subscribe sa'yo, may nanood na din, hindi ho yun valid or hindi yun ika-count ni YouTube. Kaya yung iba, kahit na na-hit na nila yung mga qualification ni YouTube, bakit nagtataka sila, bakit hindi pa sila na-monetize, no? So, alamin at ito ang dapat gawin. Panoorin po natin. Content. Gusto mo ma-approve for YouTube monetization? Kalma ka lang, dahil ang video na ito ay para sa'yo. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Hello guys, this is RJ and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, pag-uusapan natin uli ang tungkol sa reuse content dahil maraming nagtatanong sa atin kung ano nga ba yung naging sikreto para ma-approve ako ulit ni YouTube for monetization. But before that, kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, ako nga po pala si RJ, isa po akong nurse and at the same time, isang vlogger. Gumagawa po ako ng mga travel vlogs, travel horror vlogs, lifestyle vlogs, reviews, tutorials na katulad nito, and soon, mukbangs. So abangan nyo po yan, and kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, i-click nyo lang po ang subscribe button. Okay, so yung tinuturo niya, click daw ang subscribe button. Madali lang naman po yun, mga boss idol, mga OFW. Malaking tulong po kasi ito sa mga gumagawa ng content, no? At para sa inyo rin, para ma-notify po kayo. So, ito lang po, subscribes. Then, hit the notification bell. I-click mo yung all na bell para lahat ng i-upload niya or tayo dito sa ating channel, tayo gumagawa ng mga kung ano yung magagandang channel nila or videos nila, yun yung nire-react natin. Para kung kayo po ma-notify sa ating channel, talagang solid yung lahat ng mapapanood yung walang tapon. No? So, ganoon lang po. And then, paki-like na lang po and share. No? So, alina panoorin po uli natin at maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa inyo. God bless you po sa inyo. Button na matatagpuan sa baba ng ating screen. And ang notification bell para lagi kayong maging updated sa mga bagong videos natin katulad ito. I-follow nyo na din po kami sa aming FB page, Instagram account, Twitter, and TikTok dahil nag-upload tayo dyan ng mga makukulit na videos na siguradong magugustuhan nyo. So ayun na nga, without further ado, let's get started. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. At bago natin simulan ang video na ito, isang malaking disclaimer po muna tayo. Ang video na ito at lahat ng ituturo ko po dito ay base lamang sa naging experience ko dito sa YouTube. Hindi po ako taga YouTube, hindi rin po ako nagtatrabaho sa YouTube. Kaya kung interesado kayong matuto, panoorin nyo po sana itong video natin hanggang dulo. And kung may additional questions po kayo, i-comment nyo lang yan sa baba ng ating video. Okay, so recap muna tayo guys. Dito sa YouTube, para makapag-apply ka for YouTube monetization, kailangan mo muna maabot yung requirements nila na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours or equivalent yon to 240,000 minutes. Siguro naman at this stage, alam nyo na yon. So unang question para sa atin, sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung reuse content at bakit kayo natatag ni YouTube ng reuse content, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang reuse content, ito po yung mga trending videos na usually nakukuha natin sa Creative Commons or other platforms katulad ng Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok na ine-edit natin and nire-upload natin sa ating YouTube channel. Ang tanong, masama ba yun?
Actually, hindi naman syempre. Legal naman yon kung hindi ka mag-apply for YouTube monetization. Wala naman actually masamang gumamit ng Creative Commons. Kaso, ang nagbe-benefit nito at the end ay yung original content creator. Kaya sa mga baguhan at mag-a-apply pa lang for YouTube monetization, kapag ka nag-re-upload kayo ng mga videos na hindi naman sa inyo, automatic po yan madedetect ni YouTube and itatag niya kayo for reuse content. In short, kung hindi nyo po sarili yung video or hindi ikaw mismo yung nag-shoot, hindi ikaw mismo nag-edit, nagpakapagod na mag-upload ng video na yan, wag nyo na pong i-re-upload yan sa channel nyo. Dahil at the end, sasakit lang ang ulo nyo and mapafrustrate lang kayo. And ang malala pa niyan, baka mawalan kayo ng gana sa pag-YouTube. Simple lang naman ang gusto ni YouTube. Gusto niya maging original tayo. Maging creative tayo sa mga contents na ginagawa natin. Basta isipin nyo na lang, ang importante sa inyo yung video na yan. Mag-trending man yan or hindi, basta galing mismo sa inyo, wala kang magiging problema. Kaya sa mga nagtatanong po and nagpapatingin sa mga channel nila kung ano po sa mga videos nyo ang reuse content, pasensya na po kayo kung hindi ko yung nagagawa. Dahil maliban sa busy tayo sa trabaho, kayo lang naman po ang nakakaalam kung alin sa mga videos nyo ang original at hindi. Pero ang problema ay itong number 2 natin. Sa mga nagtatanong po, mababawasan ba ang watch hour ko kapag ka dinilit ko yung reuse content video ko? Isang malaking yes. So, ganun kasimple yun. Sa lahat ng nagtatanong po, masakit man pakinggan and ayaw ko naman sana nang manggaling ito sa akin, pero hindi naman po sa atin yung video na yon. Hindi naman tayo nagpakapagod na kumuha ng video na yon. Hindi rin tayo nagpakapagod na i-edit yon. Hindi rin tayo nagpakapagod sa pag-upload ng video na yon. So, in short, wala po tayong karapatan na kunin yung credits ng video na yon. Dahil lahat ng advantage, syempre nung video na yon na nag-trending or hindi nag-trending, dapat mapunta sa original content creator. And kahit na nakatulong po yun sa inyong watch hours, bottom line is, hindi pa din sa inyo yun. Hindi pa din sa atin yun. Masakit doon, ibabawas yun. Yun yung pinakamasakit na salita. Pero wala ka magagawa kasi hindi sa'yo yun eh. Kumbaga, wala kang ginawang review, pag-edit, yung kagaya ng ganito. Ito, reaction video kasi ito eh. So, binibigyan lang natin ng react yung mga sinasabi nila or pinanonood natin. Yun. Pero di ko kaya bumitaw. Kaya pinapatanggal or pinapadilit po ni YouTube yung reuse content video na yon. And asahan nyo na po, mababawasan at mababawasan talaga yung inyong watch hours. Nakakalungkot, di ba? Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil alam ko excited na kayo dito. Dahil ito yung mga usual na tinatanong sa akin kung ano nga ba yung best way para ma-approve for YouTube monetization. So ito po yung ginawa kong sikreto. Again, makinig, intindihin mabuti, and pangatlo, ang hinihiling ko lang po sa inyo, kung magustuhan nyo po ang video na ito, please share it with your friends para at least marami tayong matulungan and maraming makalam kung paano nga ba ma-approve for YouTube monetization. Okay? So meron akong plan A, plan B, plan C. And again, uulitin ko lang po, pwedeng mag-work ito sa inyo or hindi. Pero sa akin gumana naman siya, so sana gumana din sa inyo. And katulad ng sinasabi ko, si YouTube pa din naman ang may final decision dyan. So kung hindi gumana yung plan A, punta tayo sa plan B. And kapag hindi pa rin kaya ng plan B, punta tayo sa plan C. So kung handa na kayo makinig and handa na kayo matuto, simulan na natin. So yung plan A natin ay tatawagin natin editing. Ito yung pinaka-easiest or pinaka-madaling paraan. Sa editing, kung ayaw nyo i-delete yung video nyo or yung reuse content video nyo dahil mataas yung watch hours, di ko kayo masisisi dahil sayang nga naman yon, itry nyo itong sekreto na ginawa ko. So una, i-edit nyo yung buong channel nyo. Make it look professional. Palitan nyo yung profile pic nyo, baguhin nyo yung cover photo nyo, and i-edit nyo yung tungkol sa about nyo. Dito sa about, ilagay nyo kung para saan nga ba talaga yung channel nyo. Ano nga ba talaga yung pwedeng i-expect ng mga viewers nyo sa channel nyo. Katulad nito, ginawa ko sa channel ko. So ipakita nyo kay YouTube na professional yung dating ng mismong channel nyo. And then next na gagawin natin ay i-edit nyo ang lahat ng reuse videos nyo. Ayusin nyo yung title. Dapat hindi siya related sa mismong content or laman ng video.
and i-relate nyo siya sa ibang videos na ginagawa nyo dyan sa channel nyo. After nyo mapalitan yung title, lagyan nyo naman ng description. Napakahalaga ng description dahil ito yung magsasabi sa mga subscribers nyo kung para saan nga ba talaga yung video nyo and kung bakit nyo yun in-upload. And dito din nyo pwedeng ilagay yung ibang details na gusto nyo malaman ng mga subscribers nyo. After nyo ma-edit yung description, punta naman tayo sa tags. Tanggalin nyo lahat ng tags. After that, palitan naman natin yung thumbnail. So again, dapat hindi siya connected dun sa mismong laman ng video. Pwede kayong mag-upload ng mga pictures nyo, at least kayo mismo nakikita dun sa mismong thumbnails. And then, after a month, pwede na kayong mag-apply ulit for YouTube monetization. Pero hindi pa tayo tapos. Dito naman tayo sa plan B. Kung hindi gumana yung plan A, syempre, punta tayo sa plan B. And ang plan B ay yung tatawagin natin na deleting. Sa deleting, with the word itself, syempre, tatanggalin na po natin yung video na reuse content. I-delete nyo lahat ng reuse content nyo. Masakit dahil mababawasan kayo ng watch hours depende sa watch hour ng mismong video na i-delete nyo. Pero don't worry, makaka-move on ka din. Parang yung katulad ng pag-move on mo sa ex mo. Pero di ko kaya bumitaw. Isipin mo na lang palagi, kapag hindi para sa'yo, huwag mo ipilit. Kasi malay mo, di ba? Merong mas magandang plano yung nasa taas para sa atin. And then after ng plan B, syempre, move naman tayo to plan C. And after natin i-delete yung mga videos natin, yung mga reuse content videos natin, puntahan naman natin yung plan C. Tawagin naman natin tong strategy. Dito sa plan C, mag-isip ka ng mga bagong strategy. Mag-isip ka ng mga bagong contents. Ano nga ba yung mga gusto mo or yung mga hilig mong gawin na pwedeng mag-trending and makatulong agad sa watch hours nyo. Pero please, huwag nyo na sanang gawin yung mga prank na ikakaperwisyo ng ibang tao. Sobrang nakaka-disappoint talaga yun, lalo sa mga bagong YouTubers na gustong sumikat agad and gustong agad na kumita dito sa YouTube. Aanin mo naman yung fame. Kung yung fame na binibigay sa'yo, pinapahiya mo lang din yung sarili mo. Nagkakaintindihan ba tayo doon? Pwede kang gumamit actually ng mga TikTok videos, pero make sure na hindi galing sa ibang users yun. Meron kang TikTok dahil sobrang trending ngayon ng mga TikTok videos. I-compile mo yung mga TikTok videos mo, malay mo, mag-trending yon. So, kapag ka nag-trending yon, mararamdaman mo talaga na worth it lahat ng pagod mo sa pag-shoot, sa pag-edit, and sa pag-upload. And lahat ng credits, 100% mapupunta sa'yo. So, ganun lang. Total, uso naman yon. Makisabay tayo sa kung ano yung uso. Makisabay ka sa kung ano yung trending. Pero dapat, mukha at boses mo ang makikita ni YouTube para pag nag-apply ka for YouTube monetization, mabilis ka ma-approve ni YouTube. Malay mo, yun pa magpasikat sa'yo. Pa-autograph Pwede kayong gumawa ng mga tutorials. Pwede kayong mag-review. Pwede kayong gumawa ng mga reaction videos. Or kung mahilig kayo kumain, pwede kayong mag-mukbangs. Ang importante, nag-e-enjoy kayo. Isipin nyo na lang, kailangan ine-enjoy nyo rin yung bawat video na ina-upload nyo dito sa YouTube. Para naman, yung mga subscribers natin, maramdaman din nila na nag-e-enjoy ka sa video na ginagawa mo. And mag-e-enjoy din sila. Huwag nyo muna isipin yung pera. Huwag nyo munang isipin na sisikat agad kayo. Sa YouTube, ito ang lagi nating iisipin. Sa YouTube, walang assurance kung alin sa mga videos natin ang magti-trending and mga videos na hindi magti-trending. Wala din assurance kung kailan tayo sisikat. Wala din assurance kung kailan tayo kikita. Nakakapagod pero wag na wag kayong mawalan ng pag-asa. Meron at meron na tao dyan na makaka-appreciate sa mga videos na ginagawa natin. Kaya wag kayong susuko. Laban lang. Ayun, haba ng sinabing ng payo ni tara biyahe tayo, no? So, ang kulit din ng pangalan ng vlogs niya or channel niya. Ayun, at sana may natutunan tayo. I'm sure meron naman talaga, lalo na sa mga bago pa lang na gustong mag-vlog. Para na sa ganun, hindi tayo madismaya talaga. Nakakadismaya yon yung ma-reuse content. At marami nang nag-subscribes doon. At nanood, nag-like, tapos biglang kailangan mong i-delete. Tanggal lahat yun kung ano man yung mga subscribers na nag-subscribes doon at yung mga nag-likes. At yung nanood, natural, kaya nga dumami yung likes mo at subscribe din, maraming nanood. Tapos i-delete mo lang. Kaya okay din yung sinabi niya para may plan A, plan B, and plan C.
So, ayun na po at sana may natutunan po talaga tayo at sana nakapag-subscribe din po tayo. Tulong nyo na lang din po sa mga gumagawa ng reaction video or mga nagki-create ng video at maraming salamat po. Credit din naman sa inyo to dahil makakapanood din naman po kayo ng pinagsama-samang magagandang reaction video. And God bless you po. At sa muli, ito po si Tio Paing ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.